Good morning mga brad. Very early in the morning. Time check, it's 6:30, almost 6:30. And maaga akong papasok ngayon dahil Friday. As of this recording mga brad, it's Friday. So, pasok tayo maaga para makauwi tayo maaga. Sa vlog na to mga brad, no, ang agenda natin is papakita ko sa inyo yung daily encounter ko sa Giorno. I-vlog na rin natin. Ito si Dajo, yung Giorno ko mga brad. Since pinang-araw-araw ko to, tara i-vlog natin yung yung scenario ko, no. Paano ko siya dinadala araw-araw. Yun nga lang medyo maaga ngayon eh. So wala masyadong traffic. Pero at least 'di ba makita niyo kung paano ko siya ginagamit. At least for this vlog, no. So if nagpaplano ka na bumili at plano mo rin gamitin siya pang araw-araw. So ito na 'yun. Papakita ko sa'yo. Stay tuned. Tara! Giorno! The baby Giorno! Uy, pogi! Oh, di ba? Low-key, maganda. Siyempre, twist lang yan. Keyless. Ang isa sa nagustuhan ko dito sa Giorno, keyless. Gloves tayo. Hindi ba tayo mag-gloves? Okay na yan, ganyan. Puting muna, visual para makita nyo yung Giorno natin. So itong Giorno ko mga brad, wala naman akong kinabit dito masyado. Ito lang, pinalitan ko lang to. Ito, tsaka yung sa likod. Ayan. So basically yung mga chrome parts ay ginawa kong black. And itong side mirror. Pinalitan natin ng mas classic na tingin. Tapos yan, yung quad lock, tsaka yung mount natin ng camera. Ito rin, nilagay ko rin to parang long ride, no? Para hindi mahirapan yung kamay natin pag medyo matagal nang nakapiga. So, ayun. Bah, andito yung brad natin, no? Ayun, no? Si Ray, oh. Balita, ayan, Honda Boy din to, Honda Boy. Isa pa to mga brad, malaking tulong tong stepboard kasi may space siya para sa backpack mo. Para hindi pagod yung likod mo pag nagbibiyahe ka o kaya papasok ka, ganyan. Para brad. Okay. Si Ray, oh. Naka ilang beses na nanalo yan sa atin, eh. Na, Ray. Let's go, mga brother. Hey, Brad. Bye-bye. Dapat, pag masipag tayo magmotor, masipag din dapat tayo mag-signal. Di ba? May dyan, X-Max, oh. Isa yan sa gusto kong motor. Walang traffic, pambira. Aga pa eh, 6:37 pa lang eh. Pero alam niyo mga brad, kapag patak ng pag alis ako ng bahay ng mga 7:30 ganyan, ang na nito, ang lala na ng traffic dito, grabe, as in super. Diyan na kami dumadaan sa shared lane or sa sharrow lane ng bike lane, no? Nakikita niyo yung symbol na dalawang arrow. Yan. Tawag dyan ay sharrow lane. Ibig sabihin, pwedeng mag-share dyan ang motor at ang bisikleta. Uy. Dito tayo. Sundan natin si Kuya. Mahusay sumingit eh. Saan pasok mo, bossing? BGC. Pareho tayo. Pag mga ganitong oras, walang traffic, no? Wala pa, alas 8, wala ka. 8 puno. Pumapasok kasi ako, normally 7:30 alis ako, pambira. Grabe, doon lang kami sa bike lane. Siksikan na kami ganyan, no? Tapos 7:30, mula ro sa stoplight na hanggang sa stoplight, mula stoplight? Grabe. Layo pa nun, ah. Masarap pala pumasok ng ganitong oras eh, no? Walang traffic. Ayos pala. Ingat, bossing, ah. Pilipino, very very friendly. Sabi nga ni Manong, pag alas 7 daw, 7:30. Kasi ganun yung normal na pasok ko mga brad. Maaga lang ako pumasok ngayon kasi Friday. Syempre gusto ko rin naman na makauwi na maaga.
hindi sa bahay dyan ha. Doon sa probinsya. Kasi syempre mamaya commute tayo, babas tayo. So mag-ano pa tayo pa terminal. Kaya naman ako nagko-commute ngayon dahil maulan. So hassle, di rin natin may enjoy. Tsaka si Koy sa mga naghahanap kay Koy. Mga naghahanap sa ating big bike, no? Sa ating MT-09 mga brads. Currently siya ay nasa casa. So dahil sa kanyang full PMS. So papahinga muna siya doon. At nag-enjoy din naman ako kay Dadyo. So habang ine-enjoy natin si Dadyo, doon muna siya sa casa. Inaalagaan sa bagay, ano naman yun alam niyo naman yung pagkakagamit natin kay Kuya, no? Talagang nalaspag long ride ko ng long ride walang short ride dun kasi kahit short ride napapalayo yung lakad ko So balik tayo dito kay Dadyo. No ito si Dadyo mga brad, napakatipid kasi syempre 125cc, di ba? So if ikaw ay nagko-consider na bumili ng Honda Giorno pang araw-araw, I would suggest, yes, oo, maganda siya. Na-try ko na rin yung Fasio almost similar sila, pero kasi kapag overtake ka doon sa Fasio, hindi mo masyadong ramdam. Alam mo yun, yung parang hirap yung makinang humarurot. Di kagaya dito dahil 4 valves tong Giorno, mararamdaman mo yung overtake niya. Mararamdaman mo siyang overtake. Kasi syempre 4 valves, mas nakakahinga yung makina, mas nakakaarangkada siya. Ang sarap nga nito pag yung takbuhang 40-60 ganyan, tapos saharurot ka pa. Ay talaga naman sarap. Kahit ako na-enjoy ko kasi kahit na naka big bike ako, nararamdaman ko yung power niya. Kasi imagine, galing ka sa malakas na motor tapos lilipat ka sa mahinang motor. So malaking difference yun. Itong Giorno kahit pa paano, hindi naman ako nag-expect ng malakas na power, pero ano naman siya, reasonable naman yung 125 niya. Tapos alam nyo ba, yung pinaka matipid ko na nakita sa fuel gauge is 47.7 liters. Ayun, tignan nyo nga, 46.4 liters. Pero nung first 2 weeks niya, siyempre medyo pa ako nun, hindi pa ako masyadong rat-rat, no? First few weeks niya, chine-check ko yung fuel consumption. Pinakamatipid na naabot natin is 47.7. At least yun yung nakita ko, no? Sa fuel gauge. Pero tipid nun, close to, ka na? Close to piso per liter, di ba? Goods na yun. Para sa isang daily. Tapos mga brad, ano pa yun itong Giorno, ang sarap pang bihisan, ba? Marami kang options kung may gusto kang pamor, mga ganyan. Marami kang option. Kasi gusto ko pa rin i-maintain yung classic look niya Gusto ko magpalit ng rims. So sa mga kabrad natin dyan na naka Giorno, baka sakaling may kabrad tayo dyan na nanonood na naka Giorno, ano bang rims ang maganda? O kayo mga brad natin na kahit hindi naka Giorno, baka meron kayong ma-recommend or ma-suggest na magandang rim, ayoko yung masyadong malaki, tsaka ayoko rin yung manipis na gulong, no? Kumbaga parang lalakihan lang natin ng konti para hindi siya mukhang masyadong maliit. Parang ang liit-liit kasi, alam mo yun, parang ang liit-liit ng niya, ng rims niya. Kaya palaki natin ng konti, at konti lang, mga 1 inch, 2 inches, ganyan. Pwede na yun. Tapos gusto ko yung yung 5 spoke, yung parang star, ganun. May nakikita kasi ako online, pero masyadong malaki. So ayoko yung masyadong malaki kasi magiging OA na itsura niya. So if mayroon kayo masuggest mga brad, comment down nyo naman dyan. Meron akong naalala isang vlog ko or isang reel sa Facebook na in-upload ko na medyo nag-trending siya. Kasi nag-share ako ng na experience ko kapag may nag-stop, no. And then napansin nila is yung ilaw daw masyadong malakas.
So, nakita nyo naman yung pormahan ni Dadyo, no? Hindi halatang may MDL. And akala nila masyado talaga malakas, which is malakas naman talaga. Pero hindi siya kasi nakatutok sa taas, nakatutok siya sa baba. Kaya ganun na lang yung buga ng ilaw niya, solid na puti. Instead na yung buga niya pataas, binaba ko siya, kaya buong buo. And also 60 watts yun. So sa mga nagtatanong ng mga MDL natin, ano, ang MDL ko mga brad is Zenlo X1 Pro, no? Shoutout kay JMJ, no? Sa Dagupan City ko pinakabit yan mga brother. Kasi yun yung nagbiyahe tayo na wala tayong ilaw, gabing-gabi nagbiyahe tayo walang ilaw. Kaya hindi ko na natiis, nagpakabit na ako pagdating natin ng Dagupan para yung pabalik natin na biyahe, solid na, di ba? Kamusta siya sa traffic? Okay naman. Actually, alam nyo mga brad, dahil nga sexy yung handlebar nito, hindi siya ganun kahaba or hindi siya ganun kalapad. Madali ko siyang isingit kahit yung mga masisikip. Yung mga hindi kayang pasukin ni Koy. Kayang-kaya pasukin mga brad kasi ang liit lang eh. Kaya lang, hindi ko nga alam kung ano yung diameter nitong handlebar eh. Pero ganyan lang siya. Kaya pag may mga traffic, madali tayo nakakapag lane filter. So advantage yun kapag daily, di ba? Lalo sa mga traffic. Alam mo naman dito sa Metro Manila, majority ng daan dito traffic eh. Di ba? Sa mga ganyang kasisikip, kayang-kaya niyang pasukin. O pinapasok natin yan, basta yung traffic, yung traffic talaga hindi gumagalaw. Kasi mahirap yun pag gumagalaw, di ba? Baka maipit tayo dun. Tapos, gusto ko rin i-share sa inyo, no? Kaya masipag akong mag-signal light. Kasi yung formation ng kamay ko ganyan. So, hindi ko siya nalilimutan dahil nakapatong lang yung daliri ko sa, yung hinlalaki ko, nakapatong lang siya sa signal light. So, every turn ko is talaga naman, maalala ko yung signal light. Kaya napagsasabay ko din yung brakes tsaka yung busina. Okay, Bossing! Thank you. So yun yung ating papasok mga brad. Wala masyadong traffic, maaga eh. Pero sa susunod mag-vlog tayo yung may traffic para makita nyo kung gaano ako nahihirapan sa traffic. De joke lang. Hindi naman ako nai-stress kasi lapit lang eh. Lapit lang yung bahay ko sa office. So, ang gaan nito mga brad. Ang sarap niyang sarap niyang i-center stand. Di ako nahihirapan. Yan nga lang kasi dito sa amin medyo masilan. Medyo maselan yung parking. Kailangan may cover yung stand para hindi daw magasgas. Respeto natin yun kasi nakikipark lang tayo. Di ba? May automatic ganun pa. Antayin nyo mga brad yung pag-uwi natin, i-cover din natin yun maya-maya, no? So, sa ngayon, ako muna yung magtatrabaho, pero babalikan ko kayo in 5, 4, 3, 2, 1. Boom, mga brad. Boom, boom, boom. We're back. Diba? Tingnan natin gulong, Wala ka naman mga brad. Hindi naman flat, At ngayon, after 9 hours, we're going home. Hindi tayo magbibiyahe pa uwi ng Pangasinan ng nakamotor. Dahil medyo matagal 5 hours. Ganun din pag nagbus ako medyo lang, mas magastos lang pag bus kasi syempre from bahay pa ako, angkas pupunta ng bus station, tapos from bus station to Dagupan City nasa 520 pesos, so mga 620 to 650 yung nagagastos ko pag umuwi ako one way. Tapos syempre pabalik pa, di ba? So ganun din. Pero pag nagmotor tayo, mga 500 plus. Bye-bye. So kanya-kanyang advantage lang yan. Pag magpumotor tayo, ang advantage nun mga brads, makakatipid tayo. Yun nga lang, pagod tayo. Pag magmumotor tayo, makagastos lang natin sa gasolina ay mga 440. Mas mahal pa yung pamasahe ko ng one way, no? Yun nga lang, pagod tayo.
Lalo na dyan sa Bulacan, nako. Napaka lubek. Maraming lubek. Pero pag mabubas tayo, mapapagastos tayo ng konti, yun na lang. Siyempre, relax mode. Meron kang driver, di ba? So, yun yung maganda doon. So, pabalik, ganun din. Mapapagod tayo pag motor. Kaya mag-commute na lang tayo. Mas okay pa rin talaga ibiyahe ang big bike. Para sa akin, ha? Para sa akin. So, pag tapos na yung full PMS ni Koy sa Yamaha Y-Zone flagship sa Mandaluyong, ang una nating iba-vlog mga brad is yung magagastos natin sa buong biyahe papunta pabalik. Basically times 2 lang naman yun eh. One way times 2. Ganun lang yun. Abangan nyo yun mga brad if kayo ay interesado sa magagastos natin sa big bike biyahe. Abangan nyo na lang yun. Malapit na yun si Koy. Full maintenance kasi. Pina full PMS ko dahil 15,000 na yung mileage ni Koy. And syempre, bago pa tong si Dadjo, kaya ina-enjoy pa natin yung ano natin, ano. So, tingin ko medyo traffic ngayon dahil 3:17 PM na. Marami na rin nag-uuwian. Ako nag-early out ako kasi alam niyo naman, maaga tayo pumasok. So, tignan natin yung traffic scenario. Kaso wala pa ako nakikita ng traffic eh. Wala tayo nakikita ng traffic masyado. Kaya sa susunod na lang na daily journal natin. Daily journal. Marami no nag-hesitate na lumiko dito sa BGC. Pero majority naman ng daan dito sa BGC, pag pakanan ka, pwede kang mag-right anytime. Baga cautious ka lang. Dapat tingnan mo lang kung makakadaan ka or hindi. So sa normal situations mga brad, ang biyahe ko kapag papasok ako, alis ako ng bahay mga 7:30 AM. Normally mga 15 minutes lang yung biyahe ko. 15 minutes makakarating na ako ng office. Matagal na yun. Average pala. Yan yung average, 15 minutes. Pag yung medyo maluwag yung traffic, mga 12 minutes yan. Yan yung natatanda ko average. Pag pauwi naman ako, mas mabilis. Kasi hindi na ako mag-U-turn sa malayo. Parang nasa 8 to 10 minutes lang pag pauwi ako. Kasama na yung traffic nun. Kaya ko alam yung time kasi naka-record yung camera, hindi ko pinapatay. Parang dashcam ko na rin siya na pang araw-araw, ganun. Dashcam ko na siya everyday. So, time check is kung nga pala, meron tong handbrake mga brado. So, kunwari, incline ng konti, i-ano mo lang to, hilain mo lang, meron ko na handbrake. So, time check is 3:21. Magkaiba yung relo ko dito sa motor. Delay ng konti sa motor. Pala, for sale tong relo ko mga brad. If gusto nyo, PM lang kayo. Technomarine TM219018. Discontinued model na to, kaya rare na siya. Medyo mataas yung pagkabenta. Ano siya, para siyang Rolex Daytona, no? Bilhin nyo na. So ganito ang sitwasyon natin ngayon. Pag traffic, tamang ganyan lang. Hindi ako napapagod kasi ito eh. Laking tulong na ito. Yung bag ko nandito na. Ganyan lang siya. Tapos may auto off pa siya, diba? For fuel saving. Pala mga brad, isa sa nag-trending na reel ko sa Facebook is yung sa pagdaan sa bike lane. So marami pala hindi nakakaalam nitong sign na to, no? Yung bike lane na may 3 arrow tapos ganyan broken line. Yan. Ang tawag dyan mga brad ay shallow lane, no? And kapag broken line siya, ibig sabihin shared lane siya. Pwede siya sa 4 wheels, pwede sa 2 wheels. Pag yung ganyan naman, shallow lane na 2 lines lang tapos may barrier, ang pwede lang dyan is 2 wheels, no? You learn something new every day. So if hindi mo pa alam yun, sana nakatulong tong vlog na to, no?
Nasa pambira, masyado palang yumuyug-yug tong camera ko eh. Para sumasayaw eh, no? So yan lang naman yung ruta natin from BGC. Actually parang dulo ng BGC to kasi itong McKinley. BGC pa ba itong McKinley? Parang BGC pa eh, no? So yan, yung mga barriers na ganyan, pwede ang motor dyan. Pero syempre, priority ang bisikleta. Sa lahat ng bike lanes, may ano man yan o wala, priority ang bisikleta. So syempre, pag ganyan, di mo pwedeng madaliin yung bike. Di mo pwedeng madaliin yung nauna. Or pag dadaan sila, sila yung dapat na mauna. Kumbaga makikisuyo ka lang. Ganda nung top box niya ate, puti. Angas. So kita nyo naman, di ba? Ang dali niyang dalhin sa traffic. Although hindi ganun yung everyday na traffic na nadadaanan ko. Actually ganyan sa kabila. Ganyan sa kabila yung traffic na nadadaanan ko araw-araw. Pero syempre dahil motor, eh ang dali isingit. Yan isa sa reason mga brad, bakit hindi ko na dinadala yung kotse ko dito. Kasi itiga mo naman, no? Para kayo nakapark sa kalsada. Tapos gagalaw kayo pa konti-konti lang. Tapos ang max speed nyo 30 kph. Ayos. So dito na tayo mga brad sa bahay. Ano? Abangan nyo ang ating susunod na Daily Journal edition. Kung may mga tanong kayo, may mga suggestion kayo, comment down nyo lang. Tapos tignan natin sa susunod na vlog. Alam nyo na yan. Lagi sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!